Paalala mga igan, mag-ingat sa mga peking pera. Lalo na ngayong papalapit na ang Pasko. Sa Divisoria, isang babae ang naaresto matapos magbayad ng pekeng 1,000 piso. Saksi si Pia Arcangel. Sa tagal ng panahong nagtitinda siya sa Divisoria, bihasa na ang mga mata at kamay ni Aling Yoli pagdating sa pagtukoy sa peking pera. Kaya naman nang may nagtangkang magbayad ng peking 1,000 piso kanina, agad niya itong naispatan. Nabasa lang yan, sabi niya ganyan. Ganyanin mo sa papel. Tapos ngayon, abot sa akin. Pagkaabot sa akin, sabi ko, pekto. Katabi lang namin yung sanay na kami sa mga ganyan-ganyan fake. Mabilis na nagsumbong sa pulis si Aling Yoli. Kaya naman presinto agad ang bagsak ng suspect, isang 24 anyos na babae. Ayon sa suspect, hindi raw niya alam na peke ang perang ipinambayad niya sa damit na binibili. Gusto lang daw niyang mabaryahan ng 1,000 dahil mamamasahe pa raw siya papuntang Navotas. Kasi galing naman po kasi sa mama ko yun eh. Hindi ko akalain na piki yun. Kasi binayad din yun sa mama ko. Paalala naman ng mga pulis, maging alerto laban sa peking pera. Kung ikukumpara sa tunay na pera, manipis ang papel ng peke. Di gaya ng tunay na mas makapal at may hibla ang papel. Wala ring security mark kapag tinapat sa ilaw ang peke. At kung matingkad ang kulay ng orig na perang papel, mukhang kupas naman ang peke. Ngayong magpapasko na, kailangan magdoble ingat sa perang dumadaan sa inyong mga kamay dahil tiyak marami raw ang mananamantala. At isang simple at madaling paraan para malaman kung tunay o peke ang perang hawak ninyo ay sa pamamagitan ng pagkiskis nito sa isang puting papel. Kapag tunay ang pera ninyo, magmamarka ang tinta sa puting papel. Tulad nito. Pero, kung peke ang pera ninyo, kahit ano pang kiskis ang gagawin ninyo, walang markang lalabas sa puting papel. Isa lamang daw ito sa mga paraan para makatiyak. Pero kung may duda pa rin kayo, magtanong na sa kanino mang opisyal na maaaring pagtanungan. Ayon sa pulisya, kung ikukumpara sa ibang buwan, sadya raw mas maraming peking perang kumakalat pagsapit ng Nobyembre at Disyembre. During the onset of Christmas season, aasahan na natin to, hindi lang 1,000 to. Kahit 50, 100, 20 pesos, or what. Talagang aasahan natin talagang tataas ang insidente ng yung proliferation ng fake money. Reklamong illegal possession of counterfeit notes ang pwedeng isang palaban sa suspect na may kaukulang parusang di bababa sa 6 na taong pagkakakulong. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Sa Iloilo City, sa tindi ng rambulan ng ilang babae na apektuhan ang daloy ng trapiko sa lugar. Hindi makadaan ang mga jeep at huminto rin sa pagpadyak ang ilang driver. Sa videong po yan, nakunan ang 2 pares ng mga babae na nagsasabunutan. Unang napaglayo ang 2 babaeng nasa gilid habang hindi naman mapaghiwalay ang 2 pang nasa gitna ng kalye. Ilang saglit pa ay nakisawsaw muli sa gulo ang isa sa mga babaeng nauna ng inawat. Sinuntok niya pa ang isa sa mga nag-aaway. Sinubukan ng GMA News na alamin ang punot-dulo ng awayan pero walang gustong magsalita. Ayon naman sa pinakamalapit na police station, hindi na nagpa-blatter at hindi na naghain ng reklamo ang mga babaeng sangkot sa rambol. Samantala, nanawagan ngayon ng tulong pinansyal ang mga magulang ng batang binaril ng kanyang kapitbahay sa Angono, Rizal. Nakausap din ng GMA News ang batang biktima na sinariwa pa ang nangyaring pamamaril. Saksi si Cesar Fonari. Naaalala nyo ba si Nicole Boragay? Ang 6 na taong gulang na batang binaril ng kanyang kapitbahay na si Michael Udasco matapos umanong mamita sa puno ng bayabas nito. Ito na si Nicole ngayon, mahigit 2 linggo matapos ang pamamaril. Nakangiti at maaliwalas ang mukha ng bata. Pero bakas pa rin sa peklat na ito, sa kanyang noo ang hirap na sinapit niya. Dito pumasok ang bala ng airgun. Sabi ng mga nurse, 2 magkahiwalay na baka lang nasa loob ng bungo ng bata. Posibleng sa lakas daw ng impact ng pagtama sa bungo, naghiwalay ang bala. Sariwa pa nga sa isip niya nang barilin daw siya ni Udasco. Umakyat ka ng puno. O tapos? Umabuo pa ako. O tapos anong ginawa nung mama? Pinarili pa ako. Napagdesisyonan ng mga doktor na huwag na munang alisin ang mga bakal sa bungo ng bata. Delikado raw kasi kung sasailalim siya sa operasyon sa murang edad. Pinayuhan na silang umuwi sa Lunes, pero problemado ang kanyang ina sa bayarin sa ospital at pambili ng gamot ni Nicole. Nananawagan po ako na may
Kung gusto mo may tumulong sa amin, sana po. Alang-alang sa anak ko. Natigil daw ang tulong pinansyal na binibigay noon ng pamilya ng sospek matapos silang tanggihang pirmahan ang isang waiver. Paano raw nila pipirmahan kung aaminin nilang hindi sadya ang pagbaril sa bata, na hindi na raw sila magdedemanda at walang pumilit na pirmahan nila ang waiver? Yung nangyari sa kanya, yung kinabukasan niya, parang ano, nag-aari, natigil din. O paano naman yung pagkaano po, yung kalagayan sa anak ko, habang lumalaki siya, yung bala nasa ulo pa rin, di ba? Itinanggi naman ng pamilya ng sospek na itinigil nila ang pagtulong sa biktima. Ang mga magulang daw ng bata ang hindi na nagpapakita. Gayunman, inamin ng kapatid ng sospek na pinapipirmahan nga nila sa mga magulang ni Nicole ang waiver. Yung kasulatan na yun na parang ang ano po dun yung pinakita po sa inyo, yung ano po yun parang yung tulong namin hindi namin tatakbuhan, yung obligasyon namin. Parang para sa amin naman, ano po, parang yung parang hindi na magsampa, ganun. Kasi kung tutusin, aksidente yung nangyari. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natutunto ng pulisya ang sospek, pero naisampa na nila ang reklamong frustrated murder at child abuse laban dito. Cesar Apolinario ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan. Mahigit 200,000 Christmas lights nagsayawan po sa Ayala Triangle sa Makati. At American Idol Season 7 runner-up David Archuleta, ano nga ba ang gusto sa isang babae? Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.